Magkasabay na high tide at walang patid na ulan ang nagpapabaha sa ilang bayan sa Bulacan. Live mula sa Malolos, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, gaano kataas ang inabot ng baha dyan? Cheryl, nananatiling ang mataas ang tubig sa ilang mga pangunahing kalsada at bayan dito sa Bulacan, dala ng habagat na pinalala pa nga ng high tide, habang ang mga residente ay hirap pa ring makalikas dahil maraming lugar dito ang mataas pa din ang tubig. Stranded ang maraming motorista sa Lias Road sa Barangay Ibayo, Marilao, Bulacan. Di na makadaan ang karamihan sa hanggang hitang baha. May mga magtatangka sana, pero napaatras din. Pati tuloy ang kabuhayan ng mga residente, apektado na rin. Tila naging lawa naman ang daang ito sa Bukawi. Hanggang bewang ang baha. Kaya gumagawa na ng bangka-bangkaan ang ilang residente, makalabas-masok lang sa lugar. May iba namang no choice, kundi lumusong sa maitim na tubig. Pinasok naman ng baha ang simbahang ito sa Hagonoy sa Bulacan. Sumabay pa ang halos 5 metrong high tide. Nalubog naman sa hanggang hitang baha ang ilang bahagi ng Kalumpit, Bulacan. Sina Anisha Lubao, nagtaas na raw ng gamit pero inaabot pa rin ng tubig. Sa kabila nito, mananatili pa rin muna sila sa bahay. Hirap daw silang makapunta sa evacuation center dahil may kapansanan ang kanyang asawa. Pagka po yun talagang baha po, inabot po yun sa nagambewang. Ay, tataas pa po yung tubig na yun. Nagpaalala naman ang Bulacan PDRRMO na iwasan na ang paglusong sa baha para maiwasan ang disgrasya at sakit na leptospirosis. Ang Kalumpit, kung tutusin, hindi yung coastal area. Kung dito, ang malungkot pa sa area ng Kalumpit, ito po ang bagsakan ng tubig nang galing ng Nueva Ecija, Pampanga, ng Tarlac through this Pampanga River Basin. Sa bayan naman ng Santa Maria, inabot na rin ng tubig ang ilang bahay sa tabing ilog, pero may ilang ayaw pa rin lumikas. Binabantayan nila ang mga alagang hayop na katuwang nila sa hanap buhay. Hindi naman madaanan ang Sitio Makaiban Bridge na nag-uugnay sa San Jose Patag at Barangay Tumana. Naglagay na ng signage ang mga opisyal para wala nang maglakas loob na lumusong sa lampas taong tubig. Nagmistulang ilog naman ang Viola Highway sa San Rafael, Bulacan. Tinangkapan ng isang van na suungin ang abot tuhod na tubig pero tumirik. Pati ang ilang rider, napilitan na itulak na lang ang kanilang mga motorsiklo. Cheryl, sa ngayon ay nandito tayo sa Barangay Muhon sa Malolos City sa Bulacan, kung saan makikita ninyo sa aking paligid, bagaman madilim na at dahan-dahan ng kumakagat ang dilim, no, dahan-dahan namang nagliliwanag ang tubig baha na maitim na tubig dito, no. Ayon sa mga residente na nakausap natin dito, Cheryl, yung ilan nasa 4 na dekada na nakatira dito, no, hindi raw nagmintis ang pagbaha na kanilang nararanasan sa tuwing sumasapit ang tag-ulan, maging ang habagat at posible, no, from time to time ay yung epekto nga ng high tide, no. Ayon sa kanilang tansya, baka daw nasa 2 linggo, mababa pa yan, bago nga tuluyang humupa yung tubig baha dito. Nasa ngayon, no, sa kinatatayuan natin, nasa hanggang tuhod pa lamang, pero again, may mga bahagi doon na hanggang bewang ang tubig baha. Sa ngayon, wala pa tayo nakikita dito, Cheryl, na kinakailangang sa pilitan na ilikas, lahat preemptive pa lamang, no, habang patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente na manatiling magdala ng mga pananggalang para sa hindi inaasahang mga pag-ulan. Gayon din ang pagtawag sa emergency hotlines kung kinakailangan na talagang ilikas. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Mga kapatid, Cheryl Hosing po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.